Magandang hapon po sa inyong lahat. Ikalabing-anim ng Hulyo, unang araw ng nobenaryo sa karangalan ni Santiago Apostol. Ang mga mag-aari ng simbolo ay sila Claire Balagtas, Regina Punsalan Dayaw, Yolanda Clemente Buhaing, Magda Kabuwatan, Claire Mendoza, Naomi de la Cruz, mga tagapagtaguyod, Mr. and Mrs. Romy and Shirley Lanzarote, Mr. and Mrs. Levy and Jane Santiano, Mrs. Nympha Bumatay, Mr. and Mrs. Nilo and Mayet Soria, Mr. and Mrs. Demi and Fred Nasilo, Kenneth, Kay, Karen and Kylie Morante, Mr. and Mrs. Romulo and Aida Alinas, Rowena Ramirez, Lourdes Fajardo, Manny Fajardo, Marisa Bata, Natalia Cleofe, Paz de la Cruz, Nerissa Calva, Lucing Esquila, Dayan Orquin, Mel Redman, Mrs. Carmelita Basa, at Apostolado ng Panalangin. At sasama-sama natin pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo para sa pasasalamat nila Jeff and Sheila Karanglan, Renny Lane and Yuan Colantes, Baby Refugia and family, Ferdinand de Masimasayo and family, Virginia Ramos and family, Nicolay Madrid Tagle, Edwin and Vilma Villanueva and family, Lorenzo and Susan Enriquez and family, Baby Rom Antonio, Santiago Magsakay Mariano, Flor de Lisa Montañez, Aubrey May Gonzalez, Odi Gonzalez and family, para sa natatayang kahilingan nila Danilo Cabao, Digna B. Mangalili, para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Mary Grace Zapata, at para sa kapayapaan na kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sila Jose, Ericueta, Reynaldo, Dominga, Lolita, Salvador, Carmen, Lolita, Aurelia, Renato, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio na wala nakakaalala, gayon hindi na mga namatay dahil sa COVID-19, at para sa lahat na nag-ari ng maskal sa mga mahal nila sa buhay. Magsitayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga pinakamamahal na mga kapatid, nagagalak tayong pasinayaan ang pagdonobena natin sa karangalan ng ating mahal na Pintakasi, ang Santiago Apostol. Sa kapistahan ito ng ating mahaling ina, ang Birhen ng Carmen, ang mga labi ng minamahal nating Beato Carlo Acutis ay nasa piling din po natin ngayon. Kahit maraming tumutulong sa ating pagdalangin upang lalo tayong mailapit sa ating mahal na Panginoon at lalong makapasok tayo sa tunay na diwa at misyon ng ating pagiging mga Kristiyano sa loob na ng 500 taon. Kahit upang tayo maging karapat-dapat kumanap sa banal na pagdiriwang sa ating mga pagkukulang at iba pang pagkakasala, humingi muna ng awa at kapatawaran. Taglay ang tunay na pagsisisi at kababaan ng loob, awitin natin ang kirige. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga Panginoong Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen del Carmen. Sa tulong nito, kami naway paging dapating makasapit sa banal na bundok na si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan. Ngunit hindi rin pumayag ang Faraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambayanan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila at kalapit na pamilya.
na hindi rin makaubos ng isang buo. Ang dami na magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa, ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 na buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi rin yun, lilitsunin ito at kakaning kasabay ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsunin ito ng buo kasama ang ulo, ang mga pata at ang lamang loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagkaumaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabikis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yun, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan ng Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bagay na makita kong may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking iahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumi na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yabang ako ay iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng buhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang Panginoon, palakpakan ng banal na Ebanghelyo. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga pinakamamahal na mga kapatid, mga kapwa-deboto sa ating mahal na Santiago Apostol. Good afternoon po. Ako po ang inyong kapitbahay, Father Denny Santos po, na tiga-Baliwag po ako, kapitbahay nyo sa Norte at kapitbahay nyo rin po sa Timog. Sa Giginto po ako nakadestino ngayon. Kasama ko pa rin po doon ang dati nating kura paroko, ang Monsignor Roman Nocon. At 20 years na po siyang sa Giginto. At 91 years old, patuloy pa rin po siyang masigla, masaya, at aktibong naglilisa pa rin po. Nagagalak po akong mamuno sa pag-aalay natin sa paanyaya na aking mga kaibigan, ating minamahal na kura paroko, na kapwa ko po graduate ng ating minor seminary sa Giginto. Destino ko po ngayon doon sa bayan na ito. Sa minor po, ako'y graduate din. At San Carlos naman din po ang aking pinagtapusang seminaryo mayor. At nagkaabot po kami ng Father Peng doon. At kuya po namin yan, idolo. At napakabait po ng Father Peng. Kaya naman po sa pamilya nila, dalawa na ang pari. Si Father Peng po, sulit. Pero si Father Hershey hindi na sulit ka ako. Sabi ko po, sulit na dalawa na yung pari. Si Father Menal po ay best friend din po ng aking dating kasama at kay Kura Paroko na po ng Loma de Gato, ang Father Edward Cruz Texon. At madalas po kami magkakasama sa kainan. Maniwala kay hindi pa rin po namin mapataba. Father Menal, palagay ko kayo po ang susi sa paglusog at paglaki lalo ng katawan ng Father Menal. Nagagalak po akong mamuno sa inyo sa pagnanobena natin sa karangalan ng ating mahal na Pintakasi. Alam ko po 2 ulit natin ginagawa ito. At sa taong ito, sakto sa linggo ang pagdiriwang natin ng kapistahan. At sa taong ito, napakahalagang yugnay natin ang ating pagiging taga rito sa Plaridel sa pagdiriwang po natin ng quincentennial anniversary of Christianization. Tayo yung mga Katolikong Pilipino na binyagan tayo, nakasimba tayo sa mga unang misa bilang mga Katoliko. 500 taon na nga po na palaganap ang pananampalatayang Kristiyana sa ating kapuluan.
kalahating milenyo na po tayo. At sana po maging kaisa tayo sa pagdiriwang na ito at maging sanhi ng higit pang ikakukulay, ikapagiging makahulugan at ikabubunga ng masagana ng jubileo nating ito. May Jubilee door tayo, dumadaan tayo dyan, at umaasa ng mga pagpapala ng Panginoon ng kanyang awa, kanyang patawad. At sana po, paglabas naman natin sa pintuan, dala natin ang mensahe. What is evangelization na hiningi po sa atin sa makabagong panahon ito? Sabi po ng Santa Teresa ng Calcutta, evangelization consists in this: Jesus in me reaching out to Jesus in you. Yun po yung tinanggap natin ng Panginoon, ibibigay naman natin siya sa ating kapwa. At sa taong ito nga po, yan naman ang tema natin, given to give. Ano ang tinanggap natin? Sino ang tinanggap natin? Ang ating mahal na Panginoon ang tinanggap natin. Ang pag-ibig niya ang tinanggap natin. And given this love of Christ, given Christ, we are gifted with the best. And so we have to give also. Not only what we have, or a portion, or a major part of what we have to give ourselves just like Jesus did. Kung paano binigay ng Panginoon ang kanyang sarili sa atin, ganun din po ang dapat nating ibigay sa Kanya. Bakit po ba masyadong demanding ang ating mahal na Panginoon? Lord, lahat naman hinihingi mo. Bakit? Kulang po ba ang binigay ng Panginoon sa atin? Hindi po binigay niya sa atin hindi lang pag-ibig niya, hindi lang ang buhay niya, kundi ang lahat sa Kanya. And love so amazing, so divine, sabi nga po sa awit natin, sa Christian prayer, demands my love, my life, my all. Magiging kulang ang ibibigay natin sa Panginoon at sa ating kapwa kung hindi natin ibibigay ang pag-ibig natin, ang buhay natin, ang lahat sa atin. Gifted to give and gifted to be gifts. For persons are gifts. Tayo po'y mga biyaya. Bilang mga deboto ng ating Santiago Apostol, naalala ko po ating dating pura paroko. Meron daw po tayong close affinity. Malapit na malapit tayo mga Pilipino sa Santiago Apostol. Dapat po lalo na kayo dahil bukod sa pagiging Pilipino, taga Plaridel po tayo under the patronage of St. James the Apostle. Bakit po? Si Santiago po ang nagdala ng pananampalataya sa Espanya. At ang Espanya naman po, 500 years ago, ang nagdala ng pananampalatayang ito sa atin. Kumbaga, halos diretso, may binigyan, ibinigay naman sa atin mula sa Santiago, binigay sa mga Kastila. Mga Kastila nagbigay sa atin, hindi kung saan saan nagpunta. Halos diretso po. Kaya ang common stock lang po natin, ang Espanya, hindi malayo, hindi kung saan saan pa pumunta at saka lang napunta sa atin. At ito naman pong binigay sa atin ang ibibigay nga natin sa iba. Napakaganda rin po ng pasimula natin ng pagnonobena sapagkat ito po ang kapistahan ng ating mahal na ina, ang Virgen del Carmen. Hindi po ba magandang sinisimulan din natin ang bagong taon sa kapistahan niya? Sapagkat siya naman ang tutularan natin sa kanyang pag-ibig at pananalig. At nais ko pong pukawin din ang inyong damdamin na itong pagdiriwang natin ngayon, hindi po tayo masyadong makakakilos ng kagaya ng dati. All these activities we're used to, we'll have to take a backseat ngayon. Pahinga muna tayo dun sa talagang maraming mga activities. For there is also that danger of heresy in action. Yung pong parang ang dami mong ginawa, sagsag ka ng sagsag, lagari ka ng lagari,
kulang naman pala ng lalim, kulang ng kahulugan talaga, kulang ng puso, kulang ng totoong mahalaga. Minsan, maganda yung palabas, pero yung paloob naman, nasaan? Nung ako po ay unang nadestino sa San Ildefonso po, yung dati kong pinanggalingan, doon po sa San Ildefonso, Bulacan, Bula. Ito naman, San Ildefonso din po, malapit po ako sa San Ildefonso eh. Ang tinatanong po ako ng mga tao, Padre, kumusta po ang pista po dito? Maganda po. Maganda po yung mga palabas. Kaya alam po, ang tanong po, paano naman po yung paloob? Ano daw po ba ibig kong sabihin sa paloob? Paano naman yung maganda ngayong itinanghal natin, gumusta tayo, kaliwat kanan, pero naman yung paloob, ano yung naitulong dito sa ating pagunlad, sa debosyon sa ating patron, San Ildefonso, Santiago Apostol. Ano ang naidulot dito sa ating mga nasasakupan? Natulungan ba natin sila? Kaya kung hamon po noon, sana po mas maging makahulugan ng pagpipista natin. Hindi lang yung palabas, yung paloob. The interior life, ang sinasabi din po ng ating debosyon sa ating mahal na ina, ang Birhen del Carmen. Pagninilay, pagbalik sa kalooban natin. Hindi natin masusumpungan ng Panginoon kung saan-saan. Sa sarili natin, sa puso natin, dito siya nananahan. Dito natin masusumpungan ng Panginoon. At kailangan natin magnilay. Siguro po, bawas tayo sa activities sa taong ito ng ating pagpipista, pero mas marami din po siguro tayong magagawang tulong in the long run. Isa po sa naging tutok ng pagpipista namin dati, yung scholarships. Sabi ko, may mga kabataan po tayo, graduating po pero hindi po makakagraduate. Bakit po? Kinapos po hindi po pwede yun. Ano po gagawin natin? Tulungan po natin. Maganda kasi pagka nagpista, may natulungan. May isang taon na lang, di pa makagraduate, nakagraduate. Kaya yun namang bata na yun, will learn how to give back to the community, to San Ildefonso, to Santiago Apostol. Kung ano man po yung mga naitulong ng ating pagpipista sa kanila, mga nasasakupan natin, yaman niya ng karanasan nila, pambilig yan sa pananampalataya, pataba sa pag-asa, pagpapaalab yan ng pag-ibig. At tandaan natin, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, kina Marta, Lazaro at Maria, nung dumalaw siya doon, nagrereklamo po kasi si Marta, you would remember. Kasi abalang-abala siya, kulang ang katawan ko, Lord. Yung kapatid ko, nakaupo lang dyan. Nakikinig lang sa inyo. Utusan niyo naman pong tulungan ako. Gawal na gawal po ako Naghahanda po ako ng merienda niyo. Baka gutom po kayo. Nais ko pong paglingkuran kayo. Ayaw naman po niya akong tulungan. Ano po ang sagot ng ating mahal na Panginoon? Sinoplas siya. Sabi sa kanya, Marta, Marta, abalang-abala ka sa maraming bagay, aligagang-aligaga ka sa mga intindihin. Isa lang ang higit na mahalaga. At pinili yan ni Maria, at ito hindi aalisin sa kanya. Opo, okay lang, active tayo, sagsag dito, sagsag doon, pero baka po magkaroon tayo ng heresy of action. Gawa lang tayo ng gawa. Parang we just go to the motion of doing a lot of things. Nagmumultitasking tayo. Pero, kulang naman sa espiritu, kulang sa puso, kulang doon sa ganda ng kalooban, kulang sa pagdinilay. Kaya, imbis na makatulong sa atin, nagiging parang lumilipas na lang, natatapos, wala tayong naging pag-unlad. Bilang mga Katolikong Pilipino, magnilay po tayo sa mga araw na ito ng nobenaryo at sa taong ito ng ating jubileo para mahatid natin ang mabuting balita sa kapwa-tao. Paano pa natin matutularan ang Santiago Apostol at ang ating mahal na ina?
Hindi din po sa mga panlabas lang. Hindi yung susuot lang natin ang uniforme ng ating mahalina, ng Lourdes, ng Carmen. Ang kailangan pong isuot natin ay yung suot nilang talaga. They clothe themselves with the garment of Christ. Ang suot nila ay ang damit ng Panginoong Jesucristo. At tandaan po natin, 500 years ago, isinuot din sa atin ito. Ito ang ating maharlikang kasuotan ng binyag. At yun po ang karangalan natin, kadalisay natin. Nilinis tayo ng Panginoon sa kanyang pag-ibig. Nagkaloob sa atin ang pananalig sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At sana po hindi yan madungisan. Yun din po yung ideya, yun din yung simbolismo nung nilalagay nating scapular o yung suot ng mga monghe na kulay brown. Yan po ay upang yung ating panloob na kasuotan, our good clothes, our clothes of goodness, would not be dirtied by our immersing ourselves in the world. Mga activities natin, when they do their manual tasks, yun po, ang natutumihin lang yung panlabas. Proteksyon natin. Ibig sabihin, pagsuot natin yan, di talaga tayo mapapahamak dahil mananatiling malinis ang puso natin. Dahil ang ibig sabihin ng pagsusuot ng skapularyong ay pagtulad sa ating mahal na ina na pagdinilayan natin ang pag-ibig ng Diyos at siya ang ating susundin ang kanyang kalooban ng paghahariin natin sa ating pong buhay. Sana po ang pagdiriwang na ito, bagamat panahon po ng pandemya, makita natin napakaganda rin dahil taon ng San Jose, 500 years of Christianization in the Philippines. Linggo ang ating kapistahan. Akayin tayo ng mahal na ina, Virgen del Carmen, ang ating mahal na pintakasing Santiago Apostol, at nang dumadalo sa ating Beato Carlo Acutis, upang lalo tayong maging katulad ng ating mahal na Panginoon sa suot nating marangal, simbolo ng ating walang hanggang pananalig at pag-ibig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama habang pinararangalan natin si Maria, ang Birhen ng Carmel. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, Basbasan mo kami, O Panginoon. Tayo naway magbahagi ng pananampalataya ni Maria at sundin ang kalooban ng Diyos ng may kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang simbahan naway lukuban ng banal na Espiritu at punuin ito ng pagsunod at pananampalataya at pamumunga ng mabuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Kung paanong naging tirahan ng salita ang katawan ni Maria, naway parangalan din natin ang ating mga sariling katawan bilang mga templo ng banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang ating buhay naway ilaan natin sa pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang mga namayapa naway makatagpo kay Maria ng isang tunay na kanlungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Isama rin po natin ang iba pa nating mga kaibigan at panalangin, ang mga intensyon ng misa nobenaryo nito, lagdigit ang araw na ito, at ang kaarawan din ng
Father Eti Ignacio nung Martes. 75 years old na po siya nung Tuesday. At panalangin din natin ang kapapayapa ng mga yumaon nating kapatid, buting ina ng Monsignor Epi Castro, ang Nanay Honorata Castro, at pamatayin din po ngayon ang inang ng Father Nick Castro, dati stino rin dito sa atin, ang inang Felisa Castro. Lahat ng ating mga intensyon, ang pitaya ng bawat isa, ang panalangin ng bawat pamilya at ang buo nating parokya. Ama naming nasa langit, ipadala sa amin ang iyong banal na Espiritu upang marinig namin ng may pananampalatayang iyong salita at tuparin ito sa aming buhay. Pagkalooban mo kami ng mga pusong nalulugod at sumusunod sa iyong banal na kalooban at sa diwa ng Ebanghelyo namin ngayon, maihailawa namin sa iyo ang aming pagkahabag, pagtulong sa aming kapwa, tulad ng aming mahal na ina at ang Santiago Apostol. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon at pa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen del Carmen upang kami lubaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan sa tulong na rin ng dalangin ng Santiago Apostol, San Simon Stock, Beato Carlo Acutis, sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Maraming makapangyarihan tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang naging ina ni Jesucristo, ang mahal ang birheng nagpupuy at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Lilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiyawid siya ng papuri walang humpay sa kalangitan sa iyong kadakilaan, nagbubuli kami. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparili ko sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang kanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na kaloob nito upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagkati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan handog para sa inyo. Kayong ginawa nang matapos ang hapunan, ginawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin din ito sa pag-alala sa akin. Ang iwaga ng pananampalataya. Nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amang, lingapin mo ang iyong Santa Iglesyang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinglay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Joseng matuwid na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol, ni Santiagong aming patron, ni Beato Carlo Acutis at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng ating Panginoon at kapatid na si Jesus, buong pag-ibig sa Diyos Ama sa langit, tayo'y umawit. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami, patawarin mo sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Piniling namin kami iadya sa lahat ng sama. Kalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat siya nagmula, kahihiya at kapangyarihan at kalwalhati ay ngayon at magpasang walang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayo mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Kalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mabigayan po ng pag-ibig at kapayapaan.
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Narito mga kapatid sa ating harapan ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Hindi lamang hain ang kailangan niya, ang ating habag, ating pag-ibig, paglilingkod, pagmamalasakit sa kapwa. Pinagpala tayong inaanyahang tumanggap sa kanyang banal na hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Komunyong Espiritual. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Maraming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagbalita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ang Virgen del Carmen, at sa pagpapasinaya namin sa pagdurubena sa karangalan ng Santiago Apostol, ay magtulutawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming maagama ang iyong paglingap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Ngayon po ay ating gagawin ang pag-aalay ng simbolo kay Santiago Apostol. Kandila. Ito ang sumisimbolo sa liwanag ni Kristo na siyang daladala ni Santiago sa kanyang pangaral. Dahil sa kanyang masigasig na pagtuturo ng salita ng Diyos, na ipalaganap niya ang liwanag ni Jesus hanggang sa dulo ng mga daigdig. Ang mga kandila ay iaalay ni Sister Claire Balagtas at Sister Clara Fare Tabaw. Tungkod at sisidlan ng tubig ng peregrino. Ang tungkod na sumisimbolo sa katatagan ng bigay ng Diyos at ang pagiging masigasig ni Santiago. Ang tungkod ang naging sandigan niya sa mga oras na siya ay nanghihina, sa oras ng kanyang paglalakbay. Ang sisidlan ng tubig naman ay sumisimbolo kay Jesus bilang tubig ng buhay. Ang siyang daladala rin ni Santiago sa mga dulo ng daigdig upang ang mga nauuhaw sa salita ng Diyos ay makainom sa bukal ng buhay. Ang tungkod at tubig ang naging tanging baon niya sa kanyang paglalakbay ng milya-milya upang ang kanyang lakas ay patuloy na manatili at manariwa. Ang tungkod at sisidla ng tubig ay iaalay ni Sister Gina Dayaw na kinatawa ni Sister Princess Dayaw. Sombrero ng peregrino. Si Jesus bilang isang dakilang kapahingahan, ang siya rin namang naging kandungan ni Santiago sa oras na siya ay napapagal sa kanyang paglalakbay. Ang lilim ng sombrero ay nagpapaginhawa sa isang manlalakbay ang nagsilbing pananggalang ni Santiago laban sa araw at bagyo na kanyang sinuong sa paglalakbay para lamang maihatid ang mabuting balita ni Jesus sa tanan. Ang sombrero ng peregrino ay iaalay ni Sister Yolanda Buhain na kinatawa ni Sister Mila Bico. Kabibe. Ang koncha o kabibe ang ginamit ni Santiago sa kanyang pangkain habang siya ay naglalakbay. Ito rin ang ginamit niya sa pagbibinyag sa mga naging Kristiyano dahil sa kanyang pangangaral. Ang kabibe rin ang sumisimbolo sa pag-usbong ng panibagong buhay, kung kaya tunay na nasumpungan ng mga taong nakinig sa pangangaral ni Santiago ang bagong buhay na kasama ni Kristo. Ang kabibe ay iaalay ni Sister Magda Kabawatan. Kalasag. Ang kalasag o panangga ang simbolo ng tagumpay na nakamit ng hukbong Kristiyano laban sa hukbo ni Abderrahman sa labanan sa Clavijo. Ang pagpapakita ni Santiago na sakay ng puting kabayo ang nagpalakas at nagbigay pag-asa kay Haring Ramiro upang pamunuan ang kanyang sandatahan ng higit sa pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at sa pamamagitan ni Apostol Santiago. Ang kalasag ay iaalay ni Sister Claire Mendoza. Espada. Ang espada ang sumisimbolo sa katapangan ni Santiago Apostol. Una sa pagiging mabuting tagapagtanggol ng pananampalataya at ng mabuting balita, at ikalawa ay ang kanyang katapangan sa pagiging martir ni Jesus. Siya bilang una sa mga apostol na nag-alay ng buhay alang-alang kay Kristo, ang naging matatag na pagpapatibay ng kanyang tugon bilang pag-inom sa kalis ng Panginoon. Ang espada ay iaalay ni Sister Noemi de la Cruz na kinatawa ni Brother Ed Mendoza.
Palakpakan po natin ang ating Pintakasi Santiago Apostol. Ngayon po ay hahandugan tayo ng isang piling sayaw mula po sa ating kabataan sa pangunguna po ni Binibining Aileen Alejandro. Salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahalo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, siyang nabay namin tugod, lalaganap alam ng iyong misyon. Taong-taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kapanalan, kapayapaan. Sa senyal ng ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong ligaya, salamat Panginoon. Salamat Panginoon sa iyong puna. Misyon sa aming puso, ang sarili ng mundo, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Muli po palakpakan po natin ang ating mga kabataan at ang ating sakristan at ang sakristan mayor sa pangunguna ni Binibining Clarissa Santos at ganoon na po ng ating sakristan mayor Janice Leoncio at Binibining Aileen Alejandro. Sa punto pong ito, nais po namin iabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa ngalan po ng binubuo ng Confraternity of St. James the Great, sa pangunguna ni Binibining Dina Hoson at Parokyo ni Santiago Apostol, sa pangunguna ng ating pura paroko, Reverendo Padre Rufino Sulit, gayon din ang kanyang katuwang na pari na si Reverendo Padre Menal Leonardo. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat kay Reverendo Padre Senon Denis Santos,
Puro paroko ng parokya ni San Ildefonso de Toledo Giginto at kansilyer ng Diocesis ng Malolos sa panguna sa ating banal na misa ngayong araw. Pasasalamat rin sa mga nag-alay ng simbolo at mga nagpaguyod ng banal na misa sa araw na ito. Muli, maraming salamat po. Ngayon po ay ating isasagawa ang raffle at pagbibigay ng munting regalo para sa ating mga parokyano. Beatriz Esguera. Beatriz Esguera po. Benvenido Santiago. Malakas to kay Santiago. Benvenido Santiago. Ako sumobra. Ofelia Macam. Ofelia Macam. Bing Pascual. Bing Pascual. Emily Marquez. Emily Marquez. Wave daw po, wave. Salamat. Felicidad Javier. Felicidad Javier. Congratulations po sa inyo lahat. At tatlong mga imahen po ng ating mahal na patron. Roberto Tobilio. Congratulations po, Brother Roberto Tobilio. Lulu Morante. Teacher Lulu Morante. Congratulations. And last but not least, definitely, Simplicia Gomez. Simplicia Gomez. Congratulations po sa inyo lahat. Talakpakan po natin ang lahat ng mga nabunot. Yung mga hindi po nabunot, bunutan na lang natin ang pilikbata. Pakonselo. Meron pa naman po sa mga susunod na araw na lalo tayong magpursige sa pakikisa po sa pagdonobena sa karangalan ng Santiago Apostol. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Niling ko po na tuhanan ko ng Father Medal sa pagbibendisyon po sa inyong lahat sa pagsirayan ng ating pagdonobena. At pagpalain kayo at pakaingatan ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, humayo tayo, tularan ng mahal na ina, tularan ng Santiago Apostol. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Panalangin tayo ng